Welcome back po sa ating part 2 ng ating natutunan at ang ating edad 45. Yun, 45 na po si Don Guidote at ito ang ating part 2 at magluluto tayo ng ito, siyempre alam niyo na ang ating biryani, pero ang gagamitin natin ngayon ay Punjabi. Ayan. Punjabi Yakni Pulao. Kasi kalimitan ng ating niluluto yung Eastern Sindhi. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung lagi natin ginagamit Pakita ko sa inyo. Ito, Sindhi Biryani. Ngayon, iibahin naman natin yung ating gagamitin dahil 45 na tayo at ito ang ating part 2 ng ating kwentuhan at ang ating natutunan ngayong 45 na tayo. 45 na si Don Guidote at ibahin naman natin kung ano lasa ng ating Punjabi Yakni Pulao. Ito, meron naman yung tatak natin at meron tayo dito black pepper, garlic, ito garlic powder, patis at onion powder at meron tayo dito ang ating Maggi chicken cubes, merong kamatis, bawang, sibuyas. At binabad ko na nga pala ito. Siyam na takal ng bigas yung ganito kalaki. Ito. Siyam na takal po siya ng bigas. At ganito rin karami. Siyam din po na tubig na ganito. 9 na takal din na tubig, 9 takal na bigas. At binabad ko na rin po ang ating manok na 1.1 kilos na manok. 10 manok yan. At binabad ko na nga po dito sa ating nilagay ko na po nga itong ating Yakni Pulao na pambiryani na to. Tapos nilagyan ko na rin siya ng black pepper, onion powder, garlic powder. At babad lang natin, siguro 1 hour na siya nakababad dyan para lalong lumasa ang ating gagawing biryani. Ito na, nakababad na yung ating biryani rice. Ito po yung ating biryani rice ay binabad na rin po natin 30 minutes. At samahan niyo ako mga amigo at amiga dito sa ating kwentuhan at ang aking natutunan bilang OFW at ang aking karanasan at ang aking pagiging 45 years old na ngayon. Diba? Happy birthday to me! At syempre, ito ang ating part 2. Sana napanood niyo ang ating part 1. Ito po yung ating diretsuhang kwentuhan sa ating buhay OFW. Kung kami po ay tatanungin, kami po ay masaya ni amiga dito sa Kuwait at sana po magkita-kita tayo dyan sa Pilipinas at pag nag-for good na kami at abangan yung ating buhay Pinas. Ayan. Sana po malapit na. Ayan gawa ng may pinapanood din kami ni amiga, naging inspirasyon din namin sila. Kaya hanggat maaari, sabi nga natin, i-enjoy lang natin yung ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Tara, simulan na natin. Ang gagawin ko po, kagayatin ko lang itong sibuyas, kamatis, at saka itong bawang. Ito na mga amigo at amiga, ginayat ko na ang ating kamatis, sibuyas, at saka itong ating bawang. Nagtira ako ng konting sibuyas kasi ito yung sasama ko sa panggisa sa ating manok. At ito, yung ating gagawin pang-topping sa ating biryani pagkaluto na. Marami siya kasi nga ito yung ating gagawin sa ibabaw ng ating biryani pagkaluto na. At masarap to, amigo at amiga, kapag ito talagang lutong-luto. Pero mukhang sunog. Yun, yung gusto ko dyan. At tuloy nga natin yung ating nasimulan sa ating natutunan doon sa part 1. Panoorin nyo ang aking mga natutunan ay syempre, kung tayo ay isang OFW, kung isa tayong meron tayong mga nagawang mali nga sa buhay, dapat na itatama natin yung kahit pa paano. Siyempre, minsan nagkakamali pa rin tayo kasi nga tao lang tayo, hindi tayo perfecto. Pero kahit pa paano, may nagbago, at least nabago. Huwag tayong mga Pilipino kasi huwag tayong masyadong oo ng oo, di ba? Minsan naging aral din sa akin yun, yung oo ako ng oo, minsan hindi pala maganda yon. Yung minsan oo tayo, kahit minsan sabihin natin kulang sa budget, pero gusto lang natin mapagbigyan yung ating mga mahal sa buhay o yung ating kaibigan, o tayo sa isang lakad, pero alam natin mabibiting tayo, ayaw lang natin silang
pahiya o ayaw lang natin silang alam mo yun, gusto natin silang mapasaya, pero tayo alanganin tayo. Alam mo yun, alanganin tayo kasi alam natin wala tayong pera kapos sa budget. Kaya natutunan ko rin yun na huwag basta-basta oo na lang kasi gusto lang natin mapasaya yung ibang tao. Minsan kapapahamak pala natin yun. Minsan nakakalain nila na nagdadamo tayo o nagtitipid lang tayo. Hindi, kasi nila minsan naiintindihan na wala lang po talaga tayong perang mga OFW. Yan. Kasi minsan hindi lang OFW, yung mga iba pa, di ba? Ito sarili kong konto natutunan tulad na sinabi ko sa inyo, may mga natutunan ako na hindi na dapat mangyari. Na huwag tayong oo lang. Di ba? Para lang mapasaya ang ibang tao o mahal natin sa buhay. Kahit medyo alanganin tayo sa ating budget. Kasi baka mamaya isipin nila, dahil tayo sa abroad hindi naman lahat. Siguro, baka ganun ang isipin nila kasi nga OFW ito ay yung iba, siyempre nag-expect sila, di ba? Siyempre, yung iba kasi umuwi lang, gusto lang talaga magpahinga, lalo na kami ni Amiga. Ilang taong kaming hindi umuwi. Siguro 4 years, 5 years kami hindi umuwi. Kaya pinilit namin umuwi. Kaya pagdating namin siguro sa Pilipinas, siyempre nagibago kami sa una sa klima, sa panahon, sa ikutan ng mundo. Ayan. Tsaka may bagay-bagay tayo inuna. Diba? Talagang pahinga lang yung naging bakasyon namin ni Amiga. At saka mayroon kami isikaso. Kaya dun sa mga OFW, hindi pa man, huwag kayong basta oo. Kasi mahirap din minsan, siyempre tayo mga OFW minsan hindi naman lahat na may dala tayong pera. Yun ang natutunan, huwag basta-basta oo. Kasi hindi ba rin maganda yung mapagbigyan mo lang sila, oo ka na lang sa isang decision na perang involved. At saka siyempre, yung mga nakausap ko, natuto rin ako sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, dapat pinag-aaralan din natin or dapat pinipili na natin ngayon na kung sino ang kausap natin. Kasi yan yung malaking naging epekto sa akin, yung kabataan ko. Mali yung mga nakausap ko, mali yung nakasama ko, kaya mali rin yung nating naging desisyon. Kaya ngayon, malaking bagay sa akin tulad na sinabi ko sa mga narawang video ko, yung mga tulad ni Chinkitan, yung mga motivational na yung YouTube, malaking bagay po sa akin yan. Kahit wala akong masyadong ibig sabihin, may nagpayo, may nagpapayo naman, pero mas malaki ang natutunan ko sa mga yan na hindi lang, at saka yung mga nakasama ko ngayon, kumbaga parang, dati kasi, si Don Guidotti, kahit hindi natin masyadong pa-close, pagka-birthdayhan natin, gusto ko marami akong bisita, kahit hindi ko siya ganun ka-close. Gusto ko lang ipakita sa madlang people na friendly tayo. Di ba? Ganoon tayo, mga Pilipino gusto nating pakita na marami tayong friends, para tayo yung super friends. Pero ngayon, pili na lang talaga yung ating mga kasama, yung makakatulong, at hindi makakatulong sa pinansyal, yung makakatulong sa ating pagkatao, sa ating mentalidad, sa ating peace of mind. Yung sinasabi sa inyo, importante po ang peace of mind. Priority po natin yan. Kaya tayo ngayon, hindi na rin tayo masyadong naghahanda. Kasi nga, hindi naman, naghanda kami, pero alam niyo yun, kumbaga parang, kami na lang ni Amiga ngayon. Kumbaga parang, hindi ko na masyadong binibigyang pansin ng aking birthday. Hindi katulad dati na, imbita lang, sige lang. Pero, di ba, meron tayong dapat inuuna rin. Bukod sa ating mga bagay-bagay na inuuna. Ayun. Inuunang bagay-bagay na inuuna. Kayo na po ang balang umintindi doon. At yung mga natutunan ko rin is marami pa. Pero kung sabi ko kung sasagarin natin yung ating video, baka umabot po tayo ng ilang oras. Kaya pakunti-kunti lang at minsan naman po nagkakaroon din po tayo ng aral dito sa ating mga ibang lutuin at mga lutuan. Yan. Minsan nagbibigay po ako din ng mga inspirasyon
mga natutunan din. Pero ito yung talagang part 2 po natin sa ating mga natutunan. Ngayong 45 na po si Don Guidote. Yan, isang bagay pa rin po o isang natutunan ko pa rin ay piliin po rin natin yung sasabihin din natin ng problema. Ayan. Yung problema or makakausap. Yung importante po yung pagpapakinig. Yung may nakikinig sa inyo bukod sa ating amiga o amigo. Siyempre meron tayong ibang gustong kikinig sa atin na pinagkakatiwalaan. Yung sasabihin natin ng problema. Sabihin natin ng kung anong bagay pa man na pwede natin sabihin sa kanya. Pero yun ang napaka-importante, yung may taong nakikinig po sa atin. Baka mamaya yung problema po natin, sinabi natin sa ibang tao, mas malaki pa pala ang problema nila sa atin. Sila bigla magkikwento sa atin ng problema nila. Pag sinabi mong ganitong problema ko, mas malala pala yung problema niya. Di yung problema mo, nadagdagan din. Pag sinabi mong wala kang pera, pas pinento mo na wala kang pera, mas wala siyang pera, dadagdagan yung problema mo pa rin. Pag sinabi mong marami kang utang, sabihin ng kausap mo, mas marami siyang utang. Hindi wala pong ibig sabihin, hindi nakagaan sa pakiramdam po. Dapat po meron kayong tao na may nakakausap na nakikinig po sa inyo. Yun. Importante po yung pagpapakinig, tapos yung nakikinig ka rin. Hindi lang basta may nakikinig ka, dapat marunong ka rin makinig. Yan po ang ating mga natutunan. Hindi po pwedeng yung taong pong yung pinagkikwentuhan mo o sasabihin mo ng problema, mas malaki pala ang problema sa iyo, lalo ka magkakaproblema. Yun po ang isang natutunan ko. Humanap kayo bukod sa inyong amiga. Si amiga po, yan, nakikinig sa atin yan. Siyempre, yung iba pong walang mga amigo at amiga pa, humanap kayo ng taong marunong makinig at marunong kayong pakinggan. Yun lang po. Ang ating mga natutunan at marami pa, abangan nyo na lang po sa ating mga iba pang mga lutuin, inspirational, yung mga inspiration na kwentuhan sa ating pagluluto at sinamahan po nga natin ng ating pagluluto ng ating biryani ngayong part 2 ng ating kwentuhan at ang natutunan ni Don Guidote. Ito, ginisa ko na rin yung ating sibuyas, bawang at ang ating kamatis. Ito na yung ating niluluto kanina. Ito na yung ating pan-toppings. Yan po yung ating sibuyas. Ita-toppings natin pagluto ng ating biryani. At ito ang ating bigas. At ang ating manok, nakaabang na. Pagkatapos nun, sasalang ko na po itong ating manok na to para magkalasa siya. Isasama natin sa ating ginisa. Tapos ang ating bigas na pang-biryani na, basmati rice. Igisa lang natin to at mabilis lang, ganun lang kadali maluto ang ating biryani. At ito na nga ang ating paborito. At isinama sa aking menu. Pagdating ko sa Pilipinas, ito ang aking lagi nilulutuin din. Hindi mawawala ito, hindi ko mailimutan itong biryani kasi naging paborito ko ito dito sa Middle East, dito sa Kuwait. At sana subscribe mo kami, Don Guidote, Buhay Kuwait. Like, share, and comment po. Ang aming buhay o W ng aking amigang asawa, ang aking pagluluto. Ayun, ng biryani, part 2 ng aking mga natutunan sa buhay. Yan po. Ang aking mga natutunan, itong part 2, piliin po natin yung ating mga kausap. Kailangan marunong siyang makinig at kailangan po marunong din kayong makinig. Huwag yung mas malala pala ang problema ng inyong pagsasabihan. Mabibigat din po yung pag-aramdam. Tapos yung sasamahan nyo, piliin nyo po. At malaking bagay din yan sa inyong future. At ang ating mga karanasan sa buhay-buhay. Yun. Salamat po sa ating mga nakasama, sa mga nagturo, at malaking nagbago. Siyempre, hindi ko malilimutan ng aking amigang asawa sa aking pagpapasalamat. Salamat sa iyo, amigang aking asawa, at malaking bagay ka, malaking parte ka rin ng aking pagbabago sa aking buhay. Yun. Ngayon, iba'y kong 45. Happy birthday to me. At ang kasamang kwentuhan, payo, inspirasyon, at ang aking biryani pagluluto. Ala Punjabi Yaki Pulao. Ayan, no?
Ilagay na nga natin yung manok at nilagay na rin natin yung ating biryani powder, yung ating yung ating ginamit na pulaw biryani. At halu-haluin lang natin. Mamaya ilalagay ko na yung ating bigas, yung ating basmati rice at konting tubig. Yung tubig niya, yun na yun, yung siya natakalat siya. Pinalagay natin itong ating chicken cubes. 4 yan. 1, 2, ayun, 3, sa 4, yun, 4 na chicken cubes yung ating nilagay. At haluin lang natin, no? Mukhang masarap na, di ba? Yan pa lang. Pwedeng yan ang ulam. Yan pa lang, ulam na. Pero siyempre, ilalagay natin ng parang yung niluto lang namin ni Amiga ng masala, no? Yung chicken masala. Dinugin lang natin yan, halu-haluin. At takpan ng konti mamaya-maya. At yun na, mamaya, papakita natin kung paano natin ilalagay ang ating bigas na basmati. Ito na, amigo at amiga, nilagay na natin ang ating basmati rice. Ayan, sa ating ginagawang chicken biryani. Ayan, tapos takpan na natin. Tapos mamaya babalikan ko siya para halu-haluin para magpantay yung kanyang kulay at ang kanyang pagkaluto. Ayan, muli mga amigo at amiga, salamat po. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang aking amigang asawa sa aking malaking pagbabago, parte siya ng aking malaking pagbabago at mga taong nakapaligid sa akin na sumuporta at naging inspirasyon ko rin. At salamat at naging parte kayo ng aking buhay o W Buhay Kuwait at ang aking pagiging 45. Happy birthday to me. At ito ang ating part 2. Ayun, salamat sa lahat. At abangan natin ang ating biryani rice. May kasamang kwentuhan, karanasan, at ang aking mga tutunan ngayong part 2 ng ating pa-birthday. Silipin natin yung ating ginagawang biryani. Ayan, okay na. At konti na lang. At maluluto na yan. Konting mga siguro pagkatapos ng aking nilalaban. Kasi naglalaba rin ako eh. Ayan, mga pantalon natin. Siguro 10 minutes pa yan. Okay na yan. Balikan na ulit natin. Kasi may tubig-tubig pa siya. Ito. Balikan natin. Palagay ko okay na yan. Sure na yan. At salamat po sa pagsama sa akin at sa amin ng channel namin ng aking amiga, Don Guidote. At sana subscribe nyo kami. Please like, share, and comment na lang po kayo. Buhay Kuwait, Buhay OFW. Ang ating part 2 ng ating 45 pang-birthday Don Guidote ni Amiga. Ingat po at respeto sa bawat isa. Biryani rice na may kasamang kwentuhan at ang natutunan ni Don Guidote. Buhay Kuwait. Yan, nilagay ko yung lahat mga amigo at amiga. At
kumuha ako ng konti, tinikman ko na at okay na. Solid na at quality na ang ating biryani rice.